Nitong nag-ang mga taon, nagsimula akong motorin ng Pilipinas. Walang plano, walang konkretong ruta. Gusto ko lamang makita ang 81 mga probinsya sa ating bansa. Pinangarap ko talagang makita ang Luzon, Visayas at Mindanao. Ang hamon dito, wala tayong sapat na kakayahan upang tustusan ang gastusin upang malibot ang Pilipinas. Pero dahil sa pagmamahal ko sa aking ginagawa, sinimulan ko ang pinakamasayang paglalakbay kasama ang aking motor. At sa videong ito, ipapakita ko sa inyo ang mga lugar na tumatak sa aking puso na kung magkakaroon ako ng pagkakataon ay talagang babalik at babalikan ko. Naalala ko pa nung narating ko ang pinakatuktok sa Luzon. Nung una akala ko sa Apari, pero hindi pala. Kaya bumalik ako sa probinsya ng Santa Ana, Cagayan. Dito makikita ang San Vicente Fishport na kung saan mas malapit na ito kung pagbabasihan natin ng Batanes. Di ko man naitawid papunta sa Palawi Island. Masaya na ako dahil kahit papano nakatungtong ako sa pinakadulong kalsada sa pinakatuktok ng Luzon. Napuntahan rin natin ang Cordillera Mountain Province, ang pinakapaborito ko sa parte ng Luzon. Napakarami mga lugar dito na akalain mo na wala ka sa Pilipinas. Sobrang lamig ng hangin, minsan pa nga makapal ang fog habang nabiyahe tayo dahil nakapwesto ito sa mataas na bahagi. Kaya dito rin matatagpuan ang new highest elevation of the Philippine Highway System. Sa taas na 7,968 feet, ito na ang pinakamataas na kalsada na pwede kang makapagmotor sa Pilipinas. Dito ko rin kauna-unahang natikman ang pampainit ng mga taga-Cordillera na kung tawagin ay nganga. Buwa. Buwa. Dawod. Peppermint daw. Okay. Mapait. Ayan. So bali ito yung paraan nila dito mga kapo dahil malamig nga dito. Hapon pa lang dito mga kapo pero makikita nyo yung ulap. At sa sobrang ganda ng Cordillera, napadpad din tayo sa tahanan ng pinakamatandang mambabatok. Masakit. Masakit. Ilang oras na biyahe ito mula sa Metro Manila. Kahit sobrang antok na nung narating namin ang Kalinga Road ay tila ba'y napawi lahat ng pagod sa aming nasilayan. Isang napakagandang kalsada sa gilid ng bundok. May pagkakataon pa ngang tumagos pa tayo sa gitna ng bundok. Hanggang sa mapadpad tayo sa Ifugao, ang lugar kung saan matatagpuan ang sikat na Banawe Rice Terraces. Isang pangarap na nangyari na ni minsan di ko akalain na mapupuntahan ko. Isang biyaya ng kalikasan ng aking nasaksihan na iningatan ng libo-libong taon. Pero di puro masasayang pangyayari. Nagkaroon din tayo ng delay sa biyahe. Nung naligaw tayo at ilang oras nating binaybay ang Kiangan Buguias Road pabalik galing sa Ifugao. Siyang nagpahirap sa atin dahil sinabayan pa ito ng ulan, mga landslide at daanan na hindi namin alam kung makakatagos pa ba kami. Wala na rin kaming choice na bumalik dahil pakabutan kami ng gabi. Kaya dinaanan namin lahat ng mga gumuguhong parte ng bundok at ilang oras naming binaybay ito hanggang abutan na kami ng gabi sa Tinok Ifugao. Battery low. Tama ba itong dinaanan? Ano ito nasa kaliwa? Ha? Diyos ko, Lord. Ang hirap ng ganito. Dahil hindi mo makita kung anong dadaanan mo. Ano ba to? May mga nahulog. Ha? Ang saya, di ba? Ganito lang naman kami mag-ride. Wala talagang plano at bahala na kung saan kami abutin.
Naalala ko tuloy na nagkamali akong pumasok sa Tabuk, Kalinga at papunta akong Abra. Hindi ko inaasahan na magmumotor ako ng halos 6 na oras sa gitna ng kabundukan ng Kalinga-Abra Road. Nakakatakot dahil nung mga panahon na yun ay mag-isa ko lamang binabaybay ang kalsada. Wala akong choice at nilabanan ko ang takot hanggang sa marating ko ang kabisera ng Abra. Kinabukasan ay agad akong bumiyahe upang puntahan at kumpletuhin ang isa sa 3 makasaysayang Liguaro Espanyol. At bago ako tumulak sa pakay ko sa probinsya ng Abra, ilang oras din ang biyahe at nadaanan natin ang isa sa pinakamahabang tulay sa norte, ang Don Mariano Marcos Bridge. Ilang sandali pa ay narating na natin ang baku-bakong kalsada patungo sa nakatagong paraiso sa Tineg. Sinubukan natin iakyat ang ating motor at bumungad sa atin ang napakagandang tanawin ng Apao Rolling Hills sa Tineg, Abra. Isa na siguro sa pinakamatinding hamon nung umikot ako sa buong Luzon sa kabila ng pandemya. Hindi ko alam kung makakapasok ba ako sa mga probinsya sa sobrang higpit ng mga checkpoints. Pero di kalaunan kung hindi ko pa pala sinubukan, hindi ko rin pala masisilayan ang ganda ng Alaminos at pinahintulutan tayo ng Alaminos Tourism upang mag-tour sa kanila ay pinagmamalaking Pilgrimage Island. Ito ang kauna-unahang biyahe ko mula nung magka-COVID-19. Dito ko kauna-unang nasilayan ang napakaraming munting isla sa Alaminos at ang isa dito ay may nakatayong napakalaking estatwa ng Christ the Redeemer na siyang pinakadinarayo ng mga tao. Lahat na ata ng adventure na pwedeng gawin ay nagawa na ng ating motor. Kahit scooter lang ang dala natin, kung saan naman tayo nito dinala. Isa nga dyan nung ginawa natin itong malad jet ski nang sagupain natin ang river crossing sa Dingalan, Aurora. Saan ba tayo pupunta po? Walang joyan mga kapo. Saan pa ba to? Ay, ikaw na! Ikaw na magpusa. Ha? Boom! Boom! Dito ako. Naku, patay na. Saan? Naku, pasok na to. At makipagsabayan sa mga 4x4 pickup truck upang puntahan ang nakatagong waterfalls na kung tawagin ay Lactas Falls. At ang hindi ko malilimutan sa lahat, nang itanawid ko ng dagat, sakay-sakay ng maliit na bangka, si Honda ADB 150, papunta sa isang isla sa Garchitorena, Camarines Sur. Panoy, salamat po. Babalik kami dito. Yung experience na nandito ka sa taas ng bangka kasama yung motor mo is once in a lifetime. And of course, ngayon lang natin nagawa sa buong adventure natin sa pagmumotor. Medyo maalon. So, kailangan mong kontrahin yung mga kapo. Nakatayo ang motor, tapos nakaupo lang ako. Grabe, malalakas yung alon. Hindi pa dyan dahil sinubukan din natin ipang trail ang ating scooter. Unang beses dun sa may Daldagon Peak sa probinsya ng Camarines Sur. Hindi na to adventure parusa. Parusa na to Ito yung bangin na sa kanan. Ang balanse mo nasa kaliwa. Wag sa kanan. Hulog ka sa bangin. Bangin yan ng mga kapo. Dito ako. Boom. Sayad. Yun. Ay, puti. Yan. Sasabit ka dyan. Dyan ako sumabit. Sabit ka dyan. Jaya. Oy! Sabi ko sa'yo, huwag mo na pilitin. Patay mo makina. Madulas kasi nga. Nakuha ko yun sa camera. Napakasaya dahil pagkatapos ng trail ay sasambulat sa inyo ang napakagandang malabat tanis na tanawin. Hindi mo maiiwasan talaga na tignan yung to. Nighttime is the one time I am happy. See it in my dreams. Grabe, ito na. Dito na tayo mga kapo. Nakarating din tayo sa ating pupuntahan. Woohoo!
top we find. Diba? Let the world go on below us. We are lost in time, and I don't know really what it means. All I know is that you love me in my dreams. Ngayong taon ay nagkaroon din tayo ng pagkakataon mapabilang sa Philippine Motorcycle Tourism. At sa unang beses nga ay marami tayong nakilala mga bagong kaibigan, Join tayo sa Team Palibot, oh. Panorsagaray tayo. mga motovloggers na kung saan iisa ang aming layunin na maipromote ang Pilipinas sa pamamagitan ng pagmumotorsiklo. Mabuhay ang Pilipino! Mabuhay ang Philippine Motorcycle Tourism! Mabuhay! Aming nilibot ang Bataan kung saan matatagpuan ng World Heritage Hotel na Las Casas Filipinas de Acuzar. Tapos Pampanga hanggang makarating kami sa may Bicolandia na kung saan iba't ibang mga tourist spot ang aming binisita. At tinawid din namin sa pamamagitan ng Roro ang isla ng Catanduanes upang makisaya sa Grand Abaca Festival. Umikot kami sa pangunguna ng Philippine Motorcycle Tourism Ambassadress na si Lodi Cakes at aming pinuntahan ang iba't ibang lugar sa Catanduanes. Dito namin nasilayan ang nakatagong potensyal nitong probinsya dahil sa mga naggagandang simbahan, mga tulay at kalsada na siyang nagbibigay saya sa aming mga rider. Nga pala ngayong taong ko rin pala inupisan kumpletuin ang 36 na mga kilometer zero post. Marahil nang tataka kayo na dapat yung sa Luneta Park lang dapat. Pues nagkakamali kayo dahil sa buong Pilipinas merong 36 na nakapwesto at hindi natin alam kung saan ito hahanapin. Sa Luzon, bukod sa Luneta Park ay meron kayong matatagpo ang dalawa sa Bataan, isa sa Maribeles at isa sa Bagak. Ito ang Death March 0 kilometer marker kung saan dito nagsimula ang madugong paglalakad na mahigit 100 kilometro mula Bataan patungo sa San Fernando, Pampanga. At simula noon ay unti-unti natin napupuntahan ang iba pang mga kilometer zero sa bansa. Dito nagtapos ang paglalakad nila. Pero akala nila dito na, hindi pa. Nalalabing kilometro patungo sa Camp O'Donnell. Yun yung pinakamadugo at saka pinakamalupit na parte ng kanilang paglalakad. Nariyan na ang mapuntahan natin ang kilometer zero ng Virac sa Catanduanes, kilometer zero ng Calapan, Oriental Mindoro. Sa may rodeo capital of the Philippines, Masbate, ay meron din. Meron din kilometer zero sa Negros Occidental at sa Negros Oriental dun sa may Dumaguete, sa may isla ng Siquijor, sa provincial capital ng Cebu at sa probinsya ng Bohol. Malayo-layo pa ang ating bubunuin pero umaasa ako na darating din ang panahon na ito'y makokompleto ko.
Ngayong 2022, sunod-sunod na pagtawid na Roro ang ating nagawa. Isa nga dyan ang solo nating minotor mula Matnog Sorsogon patawid ng Samar at Leyte hanggang madaanan natin ang San Juanico Bridge o mas kilala sa Bridge of Love at tumawid tayo mula Ormoc patungo sa Cebu. Doon ay nakasama natin si Lodi Cakes Jetly at sa unang beses nga ay na-scam nila ako. Kala niya, na-scam ako. Sinama nila ako sa isang ride na kung saan chill ride lang daw. Agoy. Ah! Ito nga pala yung chill ride nila. Diyan mo iagi. Para hindi ka magkalisod. Natumban ko na yung... Natumba na yun. Asa na yung driver? Itumbal nyo yung yung wire. Damati mo. Dito rin sa Cebu, aking nadaanan ang pinakamahabang tulay sa buong Pilipinas at ang kauna-unang expressway na pwedeng makapasok ang 125cc na motorsiklo. Ito ay may habang 8 kilometro na nagsisilbing alternatibong ruta mula sa Cebu City patungong Cordoba sa isla ng Mactan. Mula nung pagtawid ko sa Visayas ay nakasama na ako sa bawat biyahe ni Lodi Cakes upang magsani-puwersa kami para ipakilala ang mga naggagandahang tanawin sa Pilipinas. Bumiyahe kami mula Siquijor sa Healing Island kung saan nasaksihan namin ang naggagandahang tanawin. Sinubukan din namin ang Broomstick Challenge, pagtalon sa Salagdoong Beach at di namin pinalampas ang pagkakataon na subukan ng Tarzan Swing sa Cambugahay Falls. At pagkatapos na bumiyahe kami sa probinsya ng Mindoro kasama ang Philippine Motorcycle Tourism Family upang umikot mula Oriental Mindoro hanggang makarating kami sa Occidental Mindoro at nasaksihan namin na isa ang Mindoro sa mga dapat ninyong makita. Napakaganda ng mga kalsadahan at sa gilid nito matatanaw ninyo ang napakalawak ng bukirin na siyang nagbibigay ng kakaibang saya habang minomotor namin ang Mindoro. Kami ay bumiyahe hanggang sa narating namin ang Negros Occidental kung saan kami nag-food trip sa may Bacolod at tinikman namin ang kanilang chicken elasal. At dito nadaanan namin ang napakagandang Don Salvador Benedicto na siyang summer capital ng Negros Occidental. Pagkatapos ay bumaba kami sa Negros Oriental kung saan dito ako unang nakakita ng isang parte ng bundok na umuusok. Ito ay tinatawag nilang Mag-Aso Rock Formation. Narito na tayo sa mismong sitio Malabo, parte pa rin ng Valencia, Negros Oriental. At dito makikita ninyo itong rock formation na kung saan may umuusok-usok dito.
dito mismo nagmumula yung mga usok sa mga yan, sa mga air vents sa mismong rock formation na to. At kung mapapansin nyo, talagang kumukulo yung mga tubig na lumalabas sa mga butas, lalo na dito. Yan. So napakainit ng tubig dito, kaya hindi advisable na hawakan ninyo. At mula dito sa ating kinatatayuan ay mapagmamasdan ninyo. Ayan, ang ganda. First time ko makakita ng ganitong klaseng rock formation tapos umuusok-usok dito pa mismo sa Negros Oriental. Di kalayuan, mayroong natural hot spring at isang napakagandang talon na kung tawagin ay Pulang Bato Waterfalls. Dito ko rin nasilayan ang Balinsasayaw Twin Lake sa Sibulan na kung saan sa sobrang linis ng tubig ay pwede mo itong linungin. Bawal magpalipad ng drone dito, kaya enjoy na lang natin ang tanawin habang nakasakay sa desagwang bangka. Ayon kay ate sa ating tour guide, itong tubig sa lawang ito ang nagsusupply sa bayan ng Sibulan, San Jose at Tamlan. Kaya kung mapapansin nyo, itong sinasakyan nating bangka ay hindi dimotor dahil ito nga yung ginagamit nilang pang inom ng tubig. I-enjoy na lang natin to dahil hindi tayo makapagpalipad ng drone. Pero kahit di naman tayo makapagpalipad ng drone, na-appreciate natin yung ganda nitong lawang ito. Bago tayo tumawid sa Mindanao, nag-solar ride nga pala tayo at ating pinunta ng mga lugar sa Bohol. Katulad dito sa Anda, di mo na kailangan gumastos ng libo-libo dahil 10 piso lang ay may enjoy nyo na ang pang world class na Pinong White Sand. Tignan nyo yung buhangin. Sa sobrang pagkapino ng buhangin dito sa Poblacion Anda, mistulang natutunaw yung buhangin sa kamay at nalalaglag na lang kusa. Malakrema siya dahil sobrang pino at ang sarap maglakad sa kanila ngayon. Yan, ang puti-puti nito. Kaya kung naghahanap kayo ng lugar dito sa probinsya ng Bohol na kung saan gusto nyo mag-swimming at hindi sasakit yung bulsa nyo at mag-e-enjoy kayo sa napakagandang beachfront nila, ay bisitahin nyo tong Kinale Beach Bar dito sa Poblacion Anda. Di ko rin pinalagpas ang daanan ang sikat na man-made forest dito sa Bilar na sobrang namanga ako dahil napakaganda ng lugar na ito habang tayo'y nagmomotor. Atin rin pinuntan ang Lubok kung saan nag-river cruise buffet tayo at in-enjoy ang ganda ng Lubok River habang nakasakay sa demotor na balsa. Pagkatapos naman ay binisita natin ang Mirror of the World sa Sikatuna kung saan makakakita kayo ng mga sikat na landmark sa iba't ibang panig ng mundo. Nariyan ang Leaning Tower of Pisa sa Italy, Eiffel Tower sa Paris, Merlion sa Singapore, Christ the Redeemer ng bansang Brazil at marami pang iba. Syempre pinuntahan din natin, alin pa nga ba kundi ang sikat na Chocolate Hills sa Carmen Bohol. Kaya tinawag itong Chocolate Hills dito sa Carmen Bohol ay tuwing tag-araw ay nagmimistula siyang tsokolate. Tapos kapag tag-ulan naman, lahat ng nakikita nun yan, yung 1,000 mga Chocolate Hills dito sa Carmen Bohol ay nagiging kulay green mga kapo. Pero hindi lang dyan ang ating biyahe dahil ating pinunta ng mga hindi nabibisita ng karamihan sa probinsya ng Bohol. Nariyan ang Matinao Rice Terraces sa Sierra Bulyones, Kabantian Hills ng Gindulman. Inakyat din natin ang sobrang taas na Da Alicia Panoramic Park na kung saan isang paraiso ang bumungad sa atin pagkatapos ng ilang oras na akyatan. So approaching na tayo sa Alicia Panoramic View Deck. Tignan nyo naman mga kapo. Woohoo! Ang ganda! Ito na yung pinaka-view deck mga kapo. Narito na tayo sa pinaka-tuktok. Woo! Yes! Ang ganda! Woo!
At dito ko rin nasilayan ang pinakamagandang dam sa aking naging biyahe dito sa Bohol. Kakaiba itong Benliu Dam dahil nakapwesto ito katapat ng mga naggagandahang rolling hills sa Ubay, Bohol. Bukod sa Chocolate Hills, Tarsier, Lubok River, at kung ano-ano pa man, dito sa bayan ng Ubay ay may ganitong klaseng lugar na sigurado akong mag-e-enjoy kayo at mamamangha kayo dahil sa lokasyon niya, pag pinagsanip ang dam at ang mga rolling hills na yan. Tingnan nyo, nagbeberde talaga lahat sila. We are so thankful dahil nakarating tayo dito dahil ito ay nasa kabilang parte na naman tayo ng Bohol. Pinilit natin makapasok dahil looban itong lugar na to, pero worth it na naman ang ating ginawang adventure dahil ayan, ang ganda mga kapo. At bilang pagtatapos, atin ring nasulyapan ang mga iilang sa probinsya ng Mindanao. Nariyan nung mag-trail ride tayo sa Sultan Kudarat upang punta ng nakatagong La Palmera Mountain Ridge. Ito yung lugar na kung saan napapanood ko lamang dati. Pero heto na ako ngayon. Kitang-kita ko sa mga sarili kong mga mata ang totoong ganda ng Sultan Kudarat. Narito tayo sa munisipalidad ng Colombio, Sultan Kudarat, at narito tayo ngayon sa Palmera na kung saan makikita ninyo yung naggagandahang mountain range na makikita nyo sa probinsyang ito. Napakaganda dito. Kaya kung ako sa inyo, ito ang isa sa mga dapat nyong hindi palagpasin kung magagawi kayo sa probinsya ng Sultan Kudarat. Pagkatapos naman ay sinubukan naman natin ang isa sa mga extreme amenities sa Carmen, probinsya ng Cotabato, ang Giant Swing. Parang may edit. Ready? Go! Ilang ako na tatlo ha? Sige! Oh no! Dos! Nabigyan din tayo ng pagkakataon na maunawaan pa ng gusto ang kultura at tradisyon ng mga kapatid nating Tibuli sa South Cotabato. Dito ay masaya nila tayong sinalubong isang masayang tugtugin at sayaw. Itinuro din nila kung paano ang paghabi ng tinalak nangyari sa Abaca. Dito natin napag-alaman na isa silang dulay sa mga master weaver na kung saan napapanaginipan muna nila ang mga disenyo bago nila ito gawin. At sa kabilang banda ng Tupi, South Cotabato ay ating naakyat ang Magsangyaw View Deck na kung saan ay makakakita kayo ng tatlong krus sa tuktok nito na nagsisilbing simbolo sa tatlong tribo sa lugar, ang Lumad, Moro at Kristiyano. Mula dito sa Colombio, Sultan Kudarat, nais kong ipakita sa inyo mga kap kung gaano kaganda itong lugar na to. At sa pamamagitan ng Philippine Motorcycle Tourism ay susubukan natin ikutin ang mga iba't ibang tourist destination sa ating bansa. Napakaraming tagong tanawin sa Mindanao na hindi mo aakalaing meron dahil sa mga naririnig nating hindi maganda sa lugar na ito. Pero hindi kayo dapat matakot dahil napakabait na mga tao dito sa Mindanao. Kailangan lang natin magbigay ng respeto sa kanilang tradisyon at paniniwala. Kung ako ay mabibigyan ng pagkakataon upang ipakita ang ganda ng Pilipinas, pipiliin at pipiliin ko ang Mindanao. Napakaraming mga lugar dito na hindi pa halos nakikita ng karamihan. Gusto kong burahin ang takot ng mga tao tungkol sa Mindanao at patunayan sa lahat
at naligtas magmotor sa lugar na ito. Mga kapo, huwag tayong maging dayuhan sa sarili nating bansa. Napakaraming nagkagandahang lugar sa Pilipinas at dapat natin itong ipagmalaki dahil ito ang sagisag ng ating pagiging Pilipino.